Magandang hapon. Alas 3 na tayo, no? Ang ating pag-usapan sa ngayon ay, it turned out, mababaw pala yung bangin. Naku mahulog ban, si Cabral, chances are, mabalda lang siya, hindi siya mamamatay. Tingnan natin, ha? At bago na dumating ibang mga audience natin, ano muna tayo? Magpasakalye siguro muna tayo. Unahan muna natin ang ano. Okay, unahan muna natin 'to ng katarantaduhan ni Bongbong Marcos, na bago natin ipakita 'yan, ang ating topic, unahan muna natin ang pagmamayabang ni Bongbong Marcos. Mayapagat panapon, Conrad. Tapos ang ating pagpakita muna yung kayabangan ni Bongbong Marcos na may ipapakulong niya kuno yung mga magnanakaw. Bakit siya hindi nakulong? Unang tanong, 'di ba? Siya naman ang dahilan kung bakit nagnakaw mga ito eh. Hindi maging matapang magnakaw to kung walang blessing sa kanya. So, si Lynn Mulado Lunas Cupids, baba naman talaga ng bangin. Pero bago yan, pakinggan muna natin si Bongbong Marcos. Sa kanyang pangako na makulong ang mga dapat ikulong. Ang problema, wala pa rin nakukulong hanggang ngayon. Ano lang yan, mga contempt lang at saka yung nakasuhan lang na isa, si Kwan lang. Si Mrs. Diskaya lang, si Mr. Diskaya. Pero si Mr. Diskaya, nakukulong sa ngayon dahil sa contempt, hindi dahil sa kaso, ha? O yan, pakinggan natin yung pangako ni Bongbong Marcos. Magiging maligaya ang pagtatapos ng bagong taon para sa ilang matataas na opisyal at mga kontraktor na sangkot sa flood control anomaly. Sa halip na handaan, ba talaga, sa halip daw pong mamantikaan ang kanilang nguso at maghanda sa kanilang tahanan, sa loob ng selda, sasalubungin ng mga akusado ang pagpapalit ng bagong taon. Ganun sana. Ito po ang sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang Nobyembre nang lumabas ang mga ebidensya ng ghost projects. Sa kanyang pahayag, binigyang din po ng Pangulo na wala pong sasantuhin, wala po, sa investigasyong ito. At ang sabi nga niya, bago mag-Disyembre 25, wala ba yung graphics ito? Pakita niyo, baka sabihin kinukwento mo lang dyan Baka katang-isip mo lang yan Sabi ng Pangulong Bongbong, bago mag-Disyembre 25, marami dito sa napangalanang ito, palagay ko, matatapos na ang kaso nila. Buo na yung kaso, makukulong sila. Wala silang Mary 25. Mary na December 25. Ay. Asan? 25. Ngayon, ano na ngayon? Mag-New Year na. Awanin. Sabi ng Ilocano, awanin. Ay, nako. Bongbong, ano ba yan? Umpisan natin yung yung ating topic sa ngayon. Ladies and gentlemen, I want to present to you a detailed analysis of the ravine. Sa ravine o bangin, makikita ninyo na ibibilangan natin kung anong height with respect to the person. Ito po. Ito, ang hinamin ko muna yung video presentation ni si
Kaloy-Roy. Sir Kaloy-Roy ng Bagong Lipunan Channel. Hiramin ko muna yung ano mo, yung paliwanag mo. Ito po, sa kanyang paliwanag ito. Nakikita natin sa site ito. Ang site nito ay makikita mo na may bahay. Ito po yung Cannon Road. Dito nakaupo si, makita niyo yung aking cursor. Dito nakaupo si, si Cabral. Tapos tingnan mo may tao rito. Ganon ang tao na 5 feet. Sabihin natin 5 feet. So kung ganon ang tao 5 feet, dito nakaupo si Cabral, bilangin natin ilang tao ang lalim. Ilang sukat ni Cabral ang lalim. So, kung yan, ang 5 feet, 5 feet, mga 5 feet, 20 feet, 10 feet, 15 feet, 20 feet, 25 feet, 30 feet, 35 feet. So, sabihin natin 40 feet. 40 feet. So, 40 feet ang lalim. Sa 40 feet po, bawat metro ay mayroong 3.28 feet. So, 40 feet. 40 feet divided by 3.28 feet. Yan. Anong sagot? 9. So, mga 12 meters lang. 12 meters lang ang lalim. So sa 12 meters, klaro dito, pag nahulog, balda lang ang abot ni Kwan. Ang abuti ni buhay pa siya. Hindi siya mamamatay. Tapos sa gilid, may bahay pa. So pwede nangyari kasi alas 3, iniwan siya rito. Nag-alas 5, pumunta siya sa bahay dito. Itong dahilan ng bahay nito, itong dahilan kung bakit pinili niya ito na lugar na pag-upuan niya. At pinili ng lugar ito at hindi malalim, hindi siya mamamatay dito. So ngayon kung pumunta siya sa bahay na to, galing sa bahay na ito, ay lalakarin mo lang, pupunta ka na sa bato dito. Yan po nakikita natin. So, what can you see? What can you see now? Ibig sabihin, isa na namang ebidensya ito na niluloko lamang tayo nitong mga nila ni Cabral. Ayan. Di ba? Klaro-klaro. Ano lang 12 feet, 12 meters lang. Sa 12 meters, pwede ka nang hindi ka pa hindi ka pa mamatay dyan. Balda ka lang. Idadalhin ka lang sa orthopedic, buhay ka pa. Yan po. Ibig sabihin, ang lalim ng ng bangin ay napakababa. So, okay? So, at least, yan, nakikita na ninyo na niluloko lamang tayo. Tapos, dagdag niyan, may bahay dito. Nakita ninyo may bahay. So, kung may bahay, pwedeng bumaba si Kwan dito na mahinga siya muna dito bago siya bumaba. May babaan, pwede kang bumaba dyan, diskarte. Saan ba dumaan mga pulis na bumaba? Dito rin, sa bahay na ito. Diyan sila dumaan. At walang tubig dito area. Diba? It's very clear. So ngayon, may isa na namang vlogger, kay Mark Ramos, siramin ko na lang sa kay vlogger Mark Ramos, ang kanyang ginagawa, pinakita niya po yung isa pang vlogger na nakikita ang bangin.
Mababaw lang ang bangin. O ipakita natin ito. O ito nga kay Mark Ramos. Tingnan, pahiraman ng Mark Ramos ha. Parang ang baba, sabi ng kanyang taga-comment na si Dukha Seriza Force. Parang ang baba, ako mahulog, mabalda lang, pero di mamatay. Yan ang opinion niya. Ayan ha. Tingnan natin. Kung mahulog dyan, mabalda lang. Pwede. Ako, tama ho. Ganyan din ang iniisip ko. Kung mahulog man siya dyan, or pwede din hong mali tayo. Baka anggulo lang ng camera or baka dahil lang po dun sa video kaya nagmumukhang mababa. No? Pero kung yan po ang pagbabasihan natin, para ho sa akin, siguro pilay. Siguro Ayan, pilay lang. Tama ka. So, yan na naman ang mababase ko dyan sa sinabi ni Mark Ramos. Ay, nako. Ibig sabihin, tatlo na kami nag-opinion na talagang mababaw lang. So, ito naman, tingnan naman natin, iyan naman ay nagsusuporta sa teorya na buhay si Cabral. Ito naman, idagdag mo yun sa naunang teorya na pinresenta ko na rin, na ganoon din ang opinion ni Bagong Lipunan, ni Kaloy Roy, ay tingnan natin. Ito. Ang theory dito ni Kaloy Roy, ito yung sasakyan ni Cabral. Anong oras ito? Alas 3:25 ito. Alas 3:25 ng hapon. Bumalik galing Baguio City sa Ion Hotel. Ang driver niya, andito, pumarada sa likod ng isang sakyan. Sa harap sa sakyan ay gasoline station. Galing dito, mga 50 meters lamang ang posisyon kung saan bangin nakatayo o nakaupo o nakapwesto si Cabral. Makikita niya kung walang mga sagabal na ito. Pero nung bumalik ang driver, matapos siya kumain doon, dito siya pabarada at kinausap siya ng may-ari ng gasoline station. Sa pakinggan natin ang pag-describe ni Kaloy. Yung counselor sa lugar na ito, di ba? Pinakita ko na sa inyo sa ating previous analysis yung sinabi ng counselor. So, nagpark siya sa likod ng sasakyan na hindi niya makita si Cabral kasi kung nandito ka sa site mga kawis, kung walang mga sasakyan sa harap ng sasakyan ni Cabral, makikita niya si Cabral yung posisyon niya doon nakaupo. Kitang-kita talaga from gas station, makikita mo si Cabral kung nakaupo siya. Okay? Pinakita ko na rin yan sa inyo at even yung mga media, 'di ba, sinabi nila matatanaw mo talaga si Cabral kung nasa gasoline station ka. So, ayun, yung driver. Tapos dito yung gasoline station. Yan. So kung nandito ka sa gasoline station, makikita mo si Cabral. Okay? Ano po yun? Fact talaga yun. Okay? So how come ang driver ay nagtatago? Pero in-explain ko na yan sa ating kahapon. Okay? Sa ating analysis kahapon na hindi nagme-make sense. Pero yun na nga, the more na magkaroon ng dashcams, the more na magkakaroon ng photos, 'di ba, yung script nila ay medyo magugulo talaga yan. Magugulo kasi marami tayong makikita na detalye eh. Ayan. So from the gas station, papunta dito sa area na kung saan ay restricted na po. Okay? Ayan. Boom. Ayan si Cabral. Yan! Nakita niyo mga kalis yung point ko. So kung from here din, titingnan mo, makikita mo rin yung gas station. So, dagdag na ebidensya yan na talagang buhay talaga. Na-discuss na natin yan. Idinagdag na natin sa punto na mababaw naman yung pagkahulugan. Tapos, idadagdag natin itong punto, yung interview naman sa husband. Na hindi may husband ba na umiiyak? Na hindi umiyak? O ito. Ayan ang asawa ni Cabral. Interview ng Bumbo Radio. Bumbo Radio Baguio. Po ng Bombo Radio ang mismong asawa ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Catalina Cabral at nagsalita na po siya kasunod nga po ng pagpanaw ng dating opisyal. Kaugnay niyan may live report ang Bombo Radio Baguio.
emosyonal lang naging pahayag ni Engineer Cesar Cabral, asawa ni dating DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral, dahil ipinagpipilitan umano ng mga otoridad na isailalim sa autopsy at DNA ang labi ng kanyang asawa na ngayon ay nasa isang funeral home sa Upper Tadyangan, Tuba, Benguet. Sa panayam ng Bombo Radio, inihayag ni Engineer Cabral na hindi na kailangang isailalim sa autopsy ang labi ng kanyang asawa dahil naniniwala siya na aksidente ang pagkamatay nito. Ating pakinggan ang pahayag ni Engineer Cesar Cabral. So ngayon ang dami nilang hinihingi na mga requirements. Walang iyak mo? Mamadala namin sa Manila. Kaya hindi pa gumagalaw yung papel eh. Oo. Sa 20 ng December. Sabi ko nga, 19 December. Pinakita ko na sila yung yung bangkay. Asan ang mga anak Yung nyo? nakita nila, tinignan nila kung ano yung itsura. Tapos, papa-auto-executan nila na pag nakita nila siguro, karapatan na namin na nagbigay namin ng waiver. Hindi yung karapatan. Pera ng bayan na nakasalalay dyan. Mahirap. Ito naman, tingnan na natin itong unang mga dashcam na lumabas. Bakit alas 10 pa lang pala, andun na sa Quezon Road si Cabral. Tingnan nyo. Alas 10 pa lang, nandun na. Patugtugin natin. Ano yung oras sa gilid, oh? Itong oras, oh. 10, 15, 29. 37 kilometers per hour takbo. Yan. 10, 10, 15, 28. 10, 15, 38, 37. Yan lamang po ang ating masasabi dyan. Tapos, ito pang isang ebidensya na tackle ko na ito, na-analyze ko na, ang aking pagka-analyze dito ay wala pong tao na gusto mapakamatay na relax, wala man lang ginagawa. Ito. Yan. Sa loob ng hotel yan, no? Naglalakad si Kwan. Kita mo si Cabral naglalakad papunta sa kwarto ng driver niya. Mga isang minuto mahigit siya dyan. 49, no? 47, 46. 48 lumabas siya. Isang minuto na mahigit. Yan, no? 48, pumasok siya. Kwarto ng lumabas sila ng driver, 49. Yan, labas na sila. Yan, lalabas na sila sa 49, 27, at saka 48. So, 1 minute and 30 seconds. Bababa na sila. And then driver niya. Tapos, sasakay sila ng sasakyan papunta sa Quezon Road. Yan po yung mga bagay na pinresenta ko dito mga kaibigan ay nagpapatunay po na talagang walang namatay na Cabral. Nagpapatay-patay na pero walang namatay na Cabral. Baka ng plastic surgery rin. Tama si Ipuan, si Ben Marwerte. Marilu Lapus, good afternoon po, Attorney Toto, watching from Singapore. Galaxy, good afternoon po, Attorney Toto.
Greco Batista. Good afternoon po, boss. Amo, manager, idol Toto, pa-shout out sa akong di-calibre na amigo na si Francis Leo Marcos o sa iyang pet na si Casper. Kung pwede, kuhaon ka sa legal team, boss, Toto, versus sa makagago. Sige, walang problema. Sabihin mo kay FLM. So, Fall Guy, Socorro, dalawa, hindi naman dalawa lang. Pero marami kayo sa YouTube. Marami kayong kasama Aldrin Solano at saka Lynn Malyado. Marami po kayong kasama sa YouTube na nanonood. Mahigit 500 po. Okay, maraming salamat po. At hanggang dito na lamang po tayo. At paki-like, paki-share, ilamang kayo pagbigay inspiration sa atin na isang content creator para sa bayan. Para ma-inform ang bayan. Okay? Magandang